Pwede naman natin buksan yung TV, oh. Hindi ko kaya, anak. Doon yung papa mo eh. Baka... Hintayin na lang natin yung tawag niya. Paano kung di na siya tumawag, Ma? Maghihintay na lang ba tayo? Hindi ko alam. Hindi ko alam, anak. Hindi ko alam. Kunti na lang. Pa! Hindi. Pa, ano pong balita? Okay po, Pa.
Meron akong tatlong kababata na higit pa sa kapatid ang turing ko. Magkakasabay na pumapasok sa eskwela, gumraduate. Minsan nga naalala ko nung nagkaroon ako ng bulutong tubig. Pati sila nagkaroon din. Magkakasabay na nanligaw. Nagkapamilya. Hanggang sa lumaki yung kanya-kanyang pamilya namin, magkakasama pa rin kami. Isang araw, nagdesisyon ako na magsundalo. Sumama rin silang tatlo. Naging maayos naman at tanggap na pamilya namin ang ang pinasok namin propesyon. At nire-respeto nila ang sinumpaan namin tungkulin. Naging mainit ang bakbakan sa Marawi noon. At doon ko gustong sumabak. Nagpumilit silang tatlo na sumama sa akin. Ganon kasi kami. Magkakasangga. Pinoprotektahan ng isa't isa. Kung alam ko lang na gano'n na mangyayari, sana ako na lang ang unang mayaw. Pero sa pagkakataong yun, alam ko namang hindi ako pakikinggan ng mga kaibigan ko. Kahit na sabihin kong delikado at huwag na silang pumunta sa giyera, magpupumilit pa rin sila. Ganun kasi kapag sundalo ka, kung nasaan ang panganib, doon mo gusto pumunta. Kung bakit ako lang ang nabuhay, Diyos lang ang nakakaalam. Ngunit kaya nakikita ko na kung gaano kalungkot ang mawala ng asawa, ng kapatid, ng anak, at ng kaibigan. Hindi ko alam kung babalik pa ako sa peligrong yun. Hindi ko naiintindihan kung bakit kailangan pa maglaban-laban samantalang sa Pilipinas lang naman ating tinututungan. Ang ating lupang sinilangan. Pero kailangan ko rin unawain na kailangan ko ipaglaban ng bayan. Hindi lang para sa sarili. Para din sa kinabukasan ng ating mga anak. Gusto ko lang naman yung mapayapang pamumuhay. Walang takot, walang gulo. Walang kanya-kanya, meron lang yung pagkakaisa at pagmamahal sa kapwa. Alam ko kung gaano kasakit ang mawala ng kababata. Pero patuloy ako makikipaglaban para sa kanila. Para sa inyo. Pasensya na kayo sa mga nasabi ko, ha. Hindi ko naman hiniling na mangyari to. Nakikiramay ako.
Elias, sorry ah. Nalaman ko kasi kay Mang Isko na nagpapalit ka ng pangalan. Hindi ko naman sinasadyang kutsain ka. Pati nga yung kapatid ko, bakla, pero mahal na mahal ko yun. Siya pa nga nagpapaaral sa akin eh. Kaya sana mapatawad mo ako. Sorry talaga. Laro tayo basketball sa susunod ah. Kahit walang pusta, laro-laro lang. Ayos Ayos yan, yan. tol. Sige.